At inataas ka namin ngayon, pinapasalamatan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. May Sunday school ba? Sunday school po, merong Sunday school. Okay po, yung gawain po natin dito sa SCF every Sunday, no? 10:30 to 12 noon. Okay, patuloy po tayo sa ating pinag-aaralan, no? Dito po tayo sa Book of Acts, no? Isa ikalimang libro, no? Ikalimang libro sa Bagong Tipan. So, 66 books ito, no? 39 sa Old and then 27 sa New Testament. So, makikita natin yung Book of Acts sa ikalimang libro, no, sa Bagong Tipan. So, yung Acts, no, ito ay mga gawa ng mga apostol. No, dito natin makikita history kasi ito, no? History. It is because na dito history ito, kwento ito kung paano lumago ang Kristiyano, no? Pagkatapos na umakyat si Jesucristo sa langit. So, gawa ng mga apostol. Okay. Yung ating pinag-aralan noong nakaraan, so pinagpatuloy ko lang ito, no, yung ating pinag-aralan, no, sa sa pag-lead nung nakaraang Sunday ni Brother AJ. Yung kung ating matatandaan, no, yung kanya ating topic o ating title Bisaya man, no? Nung nakaraan is katapangan ni Pablo tumayo sa katotohanan. So kung ating maalaala na yung may bagong gobernador, no? No, may bagong gobernador, pinalitan ito ni Felix, pinalitan ni Festo itong si Felix. So si Felix, kung ating maalala, ay pumunta ito sa Jerusalem. No? Si Festo, pumunta ito sa Jerusalem dahil bagong gobernador, gusto niya makita ang kanyang nananasasakupan. So nandun siya sa Jerusalem, no? Nandun siya sa Jerusalem, nagreklamo ngayon, no? Ang mga punong pare, nagreklamo ngayon ang mga Hudyo, no? Problema nila si Pablo, no? Tinik nila si Pablo, nireklamo sila, no? Dahil gusto nilang, no? Dahil may hidden agenda nga, no? Gusto nilang pabalikin ito doon litisin sa Jerusalem. Si Pablo, bakit doon sa Jerusalem? Sapagkat ito yung religious center nila. Nandun yung templo. Nandun yung Sanhedrin. Gusto nila na doon litisin si Pablo. Pero ang pinakarason doon na gusto nilang ipapatay sa daanan si Pablo. So, sabi ni Pablo, okay, binigyan niya ng atensyon. So, nung bumalik siya, pinatawag niya or pinadala niya si Pablo sa hukuman, no? Sa Pablo sa hukuman. And then pagkatapos, no, nandun yung mga Hudyo, pumunta doon yung mga Hudyo. Then sabi ni Pablo, nung nagkatipon sila, nakita-kita sila, so kung may kasalanan ako, no, kung totoo yung paratang ng mga Hudyo, dapat na akong mamatay. No, dapat na akong mamatay. Pero hindi nila, wala naman siyang kasalanan, hindi nila papatunayan. So, dito ako sa harap ng hukuman ng emperador, so dapat sa emperador ako lilitisin. So, yan ang sabi ni Pablo. So, anong mga karakter na nakita natin kay Pablo? No? Anong karakter niya na nakita natin kay Pablo na sa kabila ng mga persecution, sa kabila ng mga pag-uusig sa kanya sa pagpangaral o paghayag ng salita ng Panginoon, ano yung karakter na makikita natin kay Pablo? Ito, katapangan ni Pablo sa tumayo sa katotohanan. Una, mapaghanda si Pablo, na makikita natin sa karakter niya. Naging matapang, naging marunong, no? And then matapat. And then may paninindigan. So ang atin ngayon, no, yung title na ating pag-aralan ngayon ay ang
malinaw na katotohanan na makikita natin sa Acts chapter 25, 13 hanggang 27. So tayo po ay tumayo para sama-sama nating basahin ang salita ng Panginoon. Makalipas ang ilang araw, dumating sa Cesarea si Haring Agripa at si Bernice upang bumati kay Festo. Nang matagal-tagal na sila roon, isinasalaysay ni Festo sa hari ang tungkol kay Pablo. Sinabi ni Festo kay Haring Agripa, si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo. Nang ako'y nasa Jerusalem, inireklamo ito sa akin ng mga punong pare at ng mga pinuno ng mga Hudyo at hininging parusahan siya. Sinagot ko silang hindi kaugaliang Romano ang magparusa sa sinumang inireklamo hanggat hindi niya nakakaharap ang mga nasasakdal sa kanya at naipagtatanggol ang kanyang sarili laban sa paratang. Kaya't nang dumating sila rito, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan din, ipinatawag ko siya sa hukuman. Nang tumayo ang mga nasasakdal, hindi nila siya pinaratangan ng anumang mabigat na pagkakasala na inakala kong ipaparatang nila. Ang ipinagtatalunan nila ay ang tungkol sa kanilang reliyon at sa isang tao ng pangalay Jesus na napatay na, ngunit iginiit ni Pablo na buhay. Hindi ko alam kung paano siyasatin ang bagay na ito, kaya tinanong ko si Pablo kung nais niyang sa Jerusalem siya litisin. Ngunit tumutol siya at hiniling na ipaubaya sa emperador ang pagpapasya sa kanyang kaso. Dahil dito, pinabantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Sinabi ni Agripa kay Festo, gusto kong mapakinggan ang taong yan. Mapapakinggan mo siya bukas, tugon naman ni Festo. Kinabukasan, dumating sina Agripa at Bernice, kasama ang matataas na punong kawal at ng mga tanyag na tao sa lungsod. Buong karangyaan silang pumasok sa bulwagan ng hukuman at inuutos ni Festo na si Pablo'y iharap sa kanila. Sinabi ni Festo, Haring Agripa, at lahat ng narito po ang lalaking sinakdal sa akin ng mga Hudyo rito at sa Jerusalem. Ipinagsisigawan nilang hindi siya dapat mabuhay. Ngunit sa pagsiyasat ko'y wala akong makitang dahilan upang parusahan siya ng kamatayan. Dahil nais niyang dumulog sa emperador, pinasya kong ipadala siya roon. Subalit wala akong tiyak na may sulat sa emperador tungkol sa taong ito. Kaya iniharap ko siya sa inyo, lalong-lalo na sa iyo, Haring Agripa, upang may maisulat akong pagkatapos na siya'y masiyasat natin. Sa palagay ko'y hindi nararapat ipadala sa emperador ang isang bilanggo nang hindi inilalahad ang mga reklamo laban sa kanya. Amen. Tayo po ay manalangin, dakilang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa pribilehiyo na ibinigay mo sa akin upang magsalita, Panginoon, ng iyong salita. Maghayag, Panginoon, ng kung ano, Panginoon, ang iyong kalooban. Lord, gamitin mo ako. Itago mo ako sa iyong harapan, Panginoon. Lord, kung anumang nais mo sa umagang ito ay mahayag, Panginoon. Maraming salamat. Patuloy ka namin pinapapurihan, pinasasalamatan din ang dakila. At ito'y pinapanalangin namin sa dakilang pangalan ni Jesus kasama ng banal na Espiritu. Amen and amen. So yung title, no? Yung title ng ating pag-aaralan ngayon ay malinaw na katotohanan. So ano ba tong malinaw na katotohanan? So ating malaman natin mamaya yan pag matapos natin yung ating pag-aaral sa passage na ito. So makikita natin yung mga karakter at lugar kung saan nangyari ang mga pangyayaring ito. So si Haring Agripa, sino ba si Haring Agripa? So makikita natin kung ating balikan sa Matthew, sa kapanganakan ni Jesucristo, makikita natin na ipinanganak si Jesus sa panahon na paghahari ni Herodes. Ibig sabihin, may hari ang Israel o may hari ang Judea sa panahon na yon.
Bakit may hari? May Caesar naman. Dahil sa pumumuno, nasa ilalim sila ng imperyo ng Roma. Bakit may hari? Kung ating pag-aaralan, malalim na pag-aaralan, naggusto talaga ng mga sinspa, mula lumang tipan, gusto ng mga Hudyo na magkaroon sila talaga ng hari. Magkaroon sila ng hari. Kaya nagkaroon ng hari na Hudyo. Pero sa ilalim ng pamamahala ng Roma. Bakit hinayaan nila na magkaroon sila ng hari? Dahil magugulo ang mga Hudyo. Talagang magugulo ang mga Hudyo sinspa. Kaya yung paghahari na yon ay nasa ilalim ng pamahalaan ng imperyo ng Roma, sa ilalim ng Caesar. Bernice. Si Bernice ay kapatid. Malaliman natin, kapatid ito ni Haring Agripa. Festus. So, gobernador ito. Dahil ang Roma ay nagtatalaga ng gobernador. Kung ating pag-aaralan, sa panahon ni Panginoong Yesus, ang gobernador ay si Pilato. No? Si Pilato, Pilate, di ba? Sa paglilitis, si Pilato hanggang napalitan, hanggang pumunta kay Festus. Si Pablo. Sinong itong si Pablo? Alam naman natin na si Pablo ang main character dito. Si Pablo, no? Alam natin siya ay si Saulo nung una. Nung na-convert siya sa pamamagitan sa Book of Acts 9, nung nagpakita ang Panginoon sa kanya, no, isang reliyon na dati niyang reliyon at na-convert ito sa Kristyanismo. Nung na-convert siya sa Kristyanismo, naging masigasig siya sa pangangaral ng salita ng Panginoon. At yan ngayon kung bakit inuusig siya dahil sa pagpatotoo tungkol kay Kristo na tagapagligtas. Pablo, Caesarea, lugar kung saan nakulong si Pablo. Yung Caesarea, ito ay kabisera. Ibig sabihin, kapital nung una ng Romano sa Judea. Yung Judea kasi isang probinsya kasi kung saan nandiyan ang Jerusalem. So yung makikita natin na ang Caesarea ay mga siguro 60 kilometer from 60 kilometer north yung lugar ng Caesarea. Ito ay kabisera ng mga Romano, no? Sentro ng mga Romano sa panahon na iyon. Kaya nandun nakulong, nandun yung gobernador, nandun nakulong si Pablo. So yung mga pag-aaralan natin ngayon ay kung paano, no? Kung paano napunta, no? Sa paglilitis sa harapan ni Haring Agripa itong si Pablo. Pagpunta ni Haring Agripa at ni Bernice sa Caesarea. So, nung bago, napalitan itong si Felix, no? At napalitan ito ni Festo. So, pumunta doon sa Caesarea si Haring Agripa. So, kasi yung mga hari, doon talaga, mga hari ng Hudyo, usually doon sa Jerusalem talaga na umuwi yan. So pumunta doon. No, bakit siya pumunta roon? Sa 13, makalipas ang ilang araw, dumating sa Caesarea si Haring Agripa at si Bernice upang bumati kay Festo. So pumunta sila roon para bumati kay Festo. So ibig sabihin, dahil kahit hari siya, nasa ilalim pa rin siya ng pamamahala, imperyo ng Roma, kaya pumunta siya doon. Bumati kay Festo. Nang matagal-tagal na sila roon, isinalaysay ni Festo sa hari ang tungkol kay Pablo. Sinabi ni Festo kay Haring Agripa, si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo. So sa kanyang pagbisita, no, ni Haring Agripa doon, no, nagkwento ngayon ito, si Festo, sa problema ni Felix na iniwan ngayon kay Festo. So, talagang tinik ito. No? Talagang tinik ito si Pablo. Kaya nagkwento siya, no? Na may problemang iniwan dito. Ang problemang itong si Pablo na ito. So, yun ang sabi ni Festo kay Haring Agripa. So anong paliwanag ni Festo? Anong paliwanag ni
Governor Festo, no? Nang ako'y nasa Jerusalem, inireklamo ito sa akin ng mga punong pari at ng mga pinuno ng mga Hudyo at hininging parusahan siya. So, nung pumunta doon sa Jerusalem itong si Festo, di ba kung ating balikan, na talagang nagreklamo yung punong pari. Mga punong pari at mga punong Hudyo doon kay Festo. Na pagreklamo nila, gusto nilang bumalik dahil nga may hidden agenda sila, gusto nilang doon litisin dahil may hidden agenda sila na ipapatay sa daan. Sinagot ko silang hindi kaugaliang Romano ang magparusa sa sinumang inireklamo hanggat hindi niya nakaharap ang mga nasasakdal sa kanya at inipinagtanggol ang kanyang sariling laban sa parata. So, sabi rito, kaugaliang Romano na dapat may proseso. Sabi sa ating common na sinasalita ngayon, due process. No? Kung ikay akusado, dapat may due process. No? Sa atin ngayon, pag ako'y, halimbawa, may kriminal, no? Ang kriminal, hindi siya magiging kriminal pag dinala mo sa pulis, akusado pa lang 'yon. Dahil hindi pa siya napatunayang siya ay kriminal. So kung dinala mo doon sa pulis 'yan, no? Akusado pa lang siya. So, dadaan sa mga paglilitis, due process, para mapatunayang kriminal siya. So, yun ang kaugaliang Romano, na dapat may tamang proseso, no? Matamang proseso sa kaso ni Pablo. Kaya't nang dumating siya rito, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan din, ipinatawag ko siya sa hukuman. So, nung bumalik ito sa Cesarea, no? Siyempre, hindi na siya nagsasakay. Talagang, ibig sabihin, ang kaso ni Pablo ay balitang balita ito. No? Dahil sa kagustuhan ng mga punong pare ng mga Hudyo. Gusto nilang papatay. Kaya ginigiit nila na desisyon na dapat ito. No? Kaya balitang balita ito sa mga Romano. Lalong-lalo no sa emperador. Nang tumayo ang mga nasasakdal, hindi nila siya pinaratangan ng anumang mabigat na pagkakasala na inakala kong ipaparatang nila. So yun ang sabi ni Festo kay Agrippa. Nung nagkaharap-harap na kami, hindi nila pinaratangan kung ano man ang iparatang nila. Si Pablo, no? Ano kung gusto nilang iparatang sa kanila? Hindi. Hindi nila ginawa ito. Then, okay. Pasunod. Patotoo ni Pablo sa malinaw na katotohanan. So then, kasunod ito kasi, no? Pagkatapos nagsabi si Festo, ang kasunod nito, ito ang sagot ni Pablo. Patotoo ni Pablo sa malinaw na katotohanan. 19. Ang pinagtatalunan nila ay ang tungkol sa kanyang reliyon at sa isang tao ng pangalan Jesus na patay na. Ngunit iginigiit ni Pablo na buhay. Pinagtatalunan nila ay ang tungkol sa kanilang reliyon. So anong reliyon? Ang reliyon, ito, papaunawa natin. Ang kahulugan ng reliyon ay ito ay sistema ng paniniwala, gawain, ugali na inuugnay ng tao sa Diyos o sa mataas na kapangyarihan. Reliyon. Ito ay sistema ng paniniwala. Paniniwala, itong doktrina. No? Gawain. Example, itong gawain, tulad ng pagsamba, tulad ng Bible study, tulad ng prayers. Kaugalian. Ito, halimbawa, ang kaugalian, ito ay pamumuhay o moral. So, yun ang kahulugan ng reliyon. Alam naman natin na ang reliyon ng mga Hudyo ay Judaismo. Ano ba ang Judaismo na tinatawag? Ang Judaismo ay isa sa pinakamatandang reliyon, monotheistic. Ibig sabihin, iisang Diyos. Ang Diyos na pinaniniwalaan ay ang Diyos na naglalang ng tao kay Adan at Eva, ang Diyos ni Moises, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac,
ang Diyos ni Jacob. Yun ang Judaismo. Hindi nila matatanggap hanggang sa ngayon na si Jesus ay anak ng Diyos. Kasi pag anak ka ng Diyos, Diyos ka. Kaya ang isa sa mga rason kung bakit napatay si Jesucristo sa kamay ng mga Hudyo, mga punong pari nung Sanhedrin, blasphemy. Ang 10 utos, 1 hanggang 4, utos yun para sa Diyos. Ang 6 at 5, I think, kung di ako magkakamali, 6 hanggang 10 para sa kapwa-tao. Walang pagkakamali, walang pagkakala sa Jesucristo tungkol sa kapwa-tao. Walang pagkakasala. Ang inaakusa ng mga Sanhedrin, blasphemy, pag-ako na siya'y isang Diyos. Kasi sinasabi, ako ay si ako nga. Simula sa pulpa, yan ang sinasabi ng Diyos Ama sa lumang tipan kung sino siya. Ako'y siya ako nga. Judaismo, no? At alam naman natin na si Pablo ay isang tagapagturo ng Judaismo. Kung ating pag-aralan, isa siyang Pariseo. Ibig sabihin, siya ang magaling sa pag-i-interpret kung ano ang batas ng mga Hudyo, sila ang nag-i-interpret. Oral law. Oral law, ibig sabihin, pagsalit-salit. Halimbawa, ang oral law, sinasabing oral law, sa Sabat, huwag kang gagawa nito. Oral law, magdapat sa Sabat, magpahinga ka. Yan ang kautusan. Ang oral law, huwag kang magsasaing, huwag kang magluluto, huwag kang mag-ano ng kahoy. Yan ang oral law. Yung para hindi ka makagawa doon, pagsuporta doon sa magpahinga ka sa araw ng Sabat. Oral law, dyan sila magaling. Dyan magaling si Pablo. Magaling mag-interpret sa batas. Judaismo. Kung ating pag-aralan sa awit 16:10, pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay masadlak, sa daigdig na mga patay, doon maagnas. Sulat ito ni Haring David sa awit. So ibig sabihin, ang sulat na iyon ay prophetic. Na yung tagapagligtas, kasi nung sa lumang tipan, may pangako ang Diyos, may promesa ang Diyos na Mesaya ng mga Hudyo. So sa sulat na ito, may prophetic ito na sulat na pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay masasadlak, sa daigdig ng mga patay, doon maagnas. So anong patotoo tungkol dito ni Pablo? Nagpatotoo tungkol dito si Pablo para isuporta, kasi magaling siya mag-interpret Isang Pariseo siya, di ba? So nag-interpret siya ngayon. Itong patotoo niya sa Acts 13:35. I-interpret niya. At sinabi rin niya sa iba pang bahagi, hindi mo hayaang makaranas ng pagkabulok ang iyong banal. So, ito yung interpretasyon. Ito yung kinote ngayon ni Pablo sa Maysaya. So, ibig sabihin, nung na-convert siya, nung dating masigasig pa siya sa Judaismo, di ba, isa sa nagpapatay kay Esteban. Nung inuusig niya yung mga Kristiyano at nagpakita sa Jesucristo sa kanya, nagpatotoo siya na buhay itong sa Jesucristo. Buhay itong sabi nilang tao na namatay. Nagpatotoo siya tungkol sa Maysaya na darating. Si Jesucristo yun. At yan ang sinasabi sa Lucas 24:46-47. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangan magdusa at mamatay ang Kristo at pagkatapos siya'y muling mabubuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa magmula sa Jerusalem. Itong taong si Jesucristo na ito. Yung gospel, 4 na gospel, nagtulong-tulong yan sa kwento na si Jesucristo ay totoo. Nag-exist si Jesucristo. No? Nagtulong-tulong sila sa mabuting balita. So ibig sabihin, sa sulat ni
Lucas na nagpatutuo na itong si Jesucristo na ito ay mamatay at mabuhay. Nagpatutuo, nagsusupport ngayon sa sinasabi ni Pablo. Yung patutuo na yon sa sinasabi ni Pablo sa Acts 35, na kung ating napag-aralan natin ito Yung pumunta siya doon sa sinagoga, nagpatutuo siya sa mga Hudyo, sa sinagoga nagpapatuo sa mga Hudyo, na si Jesucristo ang Maysaya, na mula sa lahi ni David, nagmula sa lahi ni Abraham, itong si Jesucristong ito ay itong Maysaya o tagapagligtas. Itong si Jesucristo na ito. Malinaw, mga kapatid sa pananampalataya, ang mabuting balita. Malinaw ang katotohanan sa mabuting balita na may Jesucristo na isinilang, may Jesucristo na namatay, may Jesucristo na nabuhay. Para sa ikakapatawad ng ating mga kasalanan. Bakit nagkaroon ng tagapamagitan? Dahil nga ang simulat sa pulpa, nagkaroon ng problema yung isang katauhan sa pagkakasala ng isang tao, si Adan. Nung nagkasala si Adan, nagkaroon na ng separasyon. Nagkaroon na ng separation from God na holy, from God na banal, sa tao na makasalanan. Hindi galit ang Diyos sa tao, since pa, kasi mahal na nga. Galit ang Diyos sa kasalanan. Kaya nagkaroon ng separation, nagkaroon ng gap ang tao at ang Diyos. So ang remedyo, dahil nga ginagawa noon pang panahon sa lumang tipan, naghahandog yung mga tao, naghandog ang mga pare sa Holy of Holies para sa ikakapatawad ng kasalanan ng tao. Kahit pare, kung kasala siya, even though na siya'y naghandog, kung may kasalanan siya, namamatay siya mismo. So ibig sabihin, yung tao ay hindi karapat-dapat mamagitan sa Diyos na banal. Kaya ang remedyo ng Diyos para makarating muli, makapiling muli ng Diyos yung tao, ang isang banal, isang Diyos na magkatawang tao at mamatay para mamagitan sa atin sa Diyos. Kung hindi si Kristo, wala na tayo. Kung wala si Kristo, wala nang kapatawaran. Kung ating mga kapatid, atin, every Sunday, nandito tayo. Dapat maunawaan natin ito. Nandito tayo, it is because, nag-worship tayo. Nag-worship tayo sa ating Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo. Sumasamba tayo dahil, hindi tayo umiibig sa Kanya. Kundi siya mismo ang unang umibig sa atin. Dahil iniligtas niya tayo sa apoy ng impyerno. Nagpangamatay, nagkatawang tao ang Diyos para maging tao, para magkaroon ng katawan, para magkaroon ng dugo, para linisin tayo sa ating mga karumihan. Kaya noon tayo, pag tinanggap natin, manampalataya tayo kay Jesus, bilang Panginoon at tagapagligtas natin, automatic yan. Maligtas tayo sa apoy ng impyerno. So, pag-aalinlangan ni Festo, mga pangyayari kasi ito, bago makarap sila ni Haring Agripa. Pag-aalinlangan ni Festo, hindi ko alam kung paano siyasatin ang bagay na ito. Kaya tinanong ko si Pablo kung nais niyang sa Jerusalem siya litisin. So, nag-aalinlangan siya. Siya mismo, kasi hindi siya expert. Wala siyang, yung itong si Festo, alam niya ang batas ng Romano. Pero pagdating sa reliyon, o pagdating sa kultura ng mga Hudyo, wala siyang alam. Kaya wala siyang masyadong alam, Kaya nagkonsulta ngayon kay Haring Agripa na isang Hudyo. So, ngunit tumutol siya at hiling na ipaubaya sa emperador ang pagpapasya sa kanyang kaso. Dahil dito, pinababantayan ko siya upang ipadala sa emperador. So, parang nais niya na doon, ang kaso niya ay makarating doon sa
emperador. So, kung ating pag-aaralan na ang pagkatawag ni Pablo, kasi sabi nga, kami nag-aaral nung salita ng Panginoon, providence, layunin ng Diyos, no, na makapunta siya doon sa emperador para magpatotoo tungkol kay Kristo. Dahil si Pablo ay tinawag sa mga hintil. Bakit lumago yung iglesia? Bakit lumago yung simbahan? Bakit lumago ang Kristyanismo sa mga hintil? Dahil tinawag doon si Pablo. Yung 12 na apostoles, no, 12 disciples, no, Hudyo yung kanilang yung chosen people, yung Hudyo yung kulang concentration. Pero ito si Pablo, tinawag ito para magpatotoo tungkol kay Kristo sa mga hintil. Kaya layunin ng Diyos, providence, na makarating siya doon. Kasi natutuwa din man ito kanina kay Tatay Willie. No, parang may nagkwentuhan kami doon sa sa aming D group. Sabi may na-mention siya doon kinasiyahan. No, kinasiyahan ng banal na Espiritu. So ibig sabihin, na-inspire. Ibig sabihin, yung mga desisyon ni Pablo ay leading ng banal na Espiritu dahil ang kanyang misyon ay para sa mga hintil. So ano ang pasya ni Haring Agripa? Acts 25:22. Sinabi ni Haring Agripa kay Festo, gusto kong mapakinggan ang taong iyan. Mapapakinggan mo siya, bukas tugon na manifesto. So, nagkaroon ng interested si Haring Agripa, no? Na makaharap itong si Pablo na ininireklamo ni Festo. So, pagharap ni Pablo sa bulwagan ng hukuman. Kinabukasan, dumating sina Agripa at Bernice, kasamang matataas na punong kawal at ang mga tanyag na tao sa lungsod. Buong karayaan silang pumasok sa bulwagan ng hukuman at iniutos ni Festo na si Pablo'y iharap sa kanya. So, nandun na. Para litisin si Pablo, no? Nagharap-harap na sila sa bulwagan ng hukuman. No? Bukas na po, sabi niya bukas, so bukas na bukas, sabi niya. So nagtipon-tipon doon yung matataas na punong kawal at mga tanyag na tao sa lungsod. So ibig sabihin mga taong mayayaman, no, mga elite, no, nagkatipon-tipon doon. And then buong karangyan silang pumasok sa bulwagan. Karangyan, ibig sabihin garbo ito, no, na pumasok sa hukuman. Bakit mo kung ating pag-aralan, no? Si Pablong ito, napaka-ordinaryong tao no? Nagpatotoo tungkol kay Kristo. Pero dumating ang punto na yung paglilitis sa kanya ay napakamarangya, napakagarbo, no? Nandun lahat ng mga elite, nandun lahat ng matataas ibig sabihin sa lipunan, nandun, no? Para mapakinggan yung paglilitis ni Pablo. So, ganun sa buhay natin, no? Sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Ordinaryong tao tayo. No, napaka-ordinaryong tao. Pero kung magpatotoo tayo tungkol kay Kristo, di natin alam yung mga nakakasalamuha natin matataas sa lipunan. No, kung nagpatotoo ka, di mo alam minsan ay nga, no. No? May mga lugar, bakit ako nandito? Dahil sa pagpatotoo lang natin kay Kristo. So, ibig sabihin, no, kaya palaging ko narinig ito, huwag mong ilagay yung kapangyarihan ng Diyos sa box. No? Anong magagawa ng Diyos sa buhay mo? So, hukuman at inuutos ni Festo na si Pablo iharap sa kanya. So, iharap niya, paglilitis na. Then, sinabi ni Festo, Haring Agripa at lahat ng narito po ang lalaking isinasakdal sa akin ng mga Hudyo, rito at sa Jerusalem. Ipinagsisigawan nilang hindi siya dapat mabuhay. So kung ating pagtutuunan ng pansin, ginawa rin nila ito kay Kristo . Di ba? Yung mga Hudyong ito, dapat mamatay si Kristo. Nagsisigawan sila, dapat mamatay si Jesucristo. So, ang sinasabi ni Kristo, na kung gusto mong sumunod sa akin, take up your cross.
Para pakita, take up your cross. Ibig sabihin, yung pagsunod kay Kristo, sa ating pinag-aaralan, dapat matuto tayong magpasan ng ating cross. No? Ating cross. Mamatay ka. Paglilitis, sinilitis, mga pagsubok, mga pag-uusig kung sumunod tayo sa ating Panginoong Kristo. Mga kapatid, dapat handa tayo mismo nito. Kasi walang pangako sa Biblia na kung manampalataya tayo kay Kristo, wala na. Higa na lang tayo sa kama. Ang sabi ni Kristo, kung gusto mong sumunod sa akin, take up your cross. Lahat ng pag-uusig, dahil nga si Pablo nakita kung anong naranasan ni Kristo na sa mga Hudyo na gusto nilang ipapatay, mamatay ka. Ganon din ang naranasan ni Pablo. So dapat tayo maging handa sa mga pagsubok, sa mga trials, no, kung tayo ay nananampalataya sa ating Panginoon, sapagkat mas pa yan, naranasan pa yan ng ating Panginoong Kristo. Yung mga problema natin, no, na dinaranas sa ating paglalakbay sa mundong ito, no, yung mga problema na dinadanas natin, wala yan sa dinanas ng ating Panginoon. Kaya sabi, parang nagsumusuko na tayo. Parang wala ng solusyon. Di mo alam, tinapos na ng Panginoon yon. Manampalataya ka lang sa Kanya, sapagkat siya, sabi niya rito, ako'y naparito parang bigyan kayo ng buhay, ganap at kasiyasiya. Ganap at kasiyasiya. Yun ang ipinangako ni Jesucristo. Buhay, ganap at kasiyasiya. So ibig sabihin na sa kabila ng mga pagsubok sa ating buhay, nandyan siya para bigyan tayo ng buhay na ganap. Kung tayo may mga pagsubok, fullness, kasiyasiya. No? Kasiyasiya. Na sa kabila ng mga pagsubok, may kagalakan tayo sapagkat nandyan siya. Nandyan ang ating Diyos, nandyan ang ating Panginoon na tutulong sa atin. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yan kung bakit nandyan si Pablo nagpatotoo tungkol kay Kristo. So anong pasya ni Festo? Ngunit sa pagsiyasat ko'y wala akong makitang dahilan upang parusahan siya ng kamatayan. Dahil nais niyang dumulog sa emperador, ipinasya kong ipadala siya roon. So, sa kanyang pagsisiyasat, no? Sa kanyang pakikinig sa bawat partido, kung sa kaso pinakikinggan yung akusado, no? Pinakikinggan yung nagrereklamo. So, anong sabi niya ito? Ngunit sa pagsiyasat ko, wala akong makitang dahilan upang parusahan siya ng kamatayan. Sapagkat ang inaakusa sa kanya ay makita natin na sa kanilang reliyon, no, sa templo. And then wala naman siyang nakita yung paratang sa kanya na kasalanan niya tungkol sa Roma. Ano maginawa niya tungkol sa Roma? Inaakusa niya kasi dahil kung saan yung mga Hudyo nakaroon ng kaguluhan. 'Di ba kung magmimisyon si Pablo sa mga preceding mga chapters, kita natin na kung saan mangangaral si Pablo, magulo dahil pinapartangan ito ng mga Hudyo. So, wala siyang makikita sa kanya, sabi ni Festo, wala siyang makitang pagkakamali o kasalanan. Dahil nais niyang dumulog sa emperador, ipinasya kong ipadala siya roon. So, ang nais ni Pablo, dahil nga ito'y layunin ng Diyos at ang mahayag, sabi niya, yung will ni Lord, yung kalooban ni Lord ay siyang masusunod. Dahil nga, ang kalooban talaga ni Lord, maghayag siya, magpatotoo siya tungkol kay Kristo, magpatotoo tungkol sa kaligtasan sa mga hintil. So, ipinasya kong ipadala siya roon. Subalit, wala akong tiyak na maisulat sa emperador kung tungkol sa taong ito. Kaya inharap ko siya sa inyo, lalong-lalo sa iyo, Haring Agripa, upang may maisulat akong pagkatapos na siya'y masiyasat natin. So, alam naman natin, kaya nga pinatawag isa sa mga rason doon, no, na pinatawag ni
Festo si Pablo kaharap si Haring Agripa sapagkat mas alam ni Haring Agripa yung tungkol sa reliyon kasi Hudyo itong si Agripa eh. Mas alam niya yung tungkol sa reliyon nila, no? Alam nila yung batas ng mga Romano, so mas may alam diyan si Festo dahil sa isang gobernador. Pinatawag siya doon, gusto niyang maharap itong si Agripa, maharap itong si Pablo Agripa sapagkat mas may alam siya tungkol sa reliyon at kultura ng mga Hudyo. Sa palagay ko'y hindi nararapat ipadala sa emperador ay isang bilanggo ng hindi inilalahad ang mga reklamo laban sa kanya. Amen. So, sabi niya, wala siyang kailangan niya ng rekomendasyon, no? Na sabi nga, pag sa nalupon ka, naalala ko yung sinasabi ni na palupon siya sa lupong mapayapa. Once nga hindi mag-areglo, mag-areglo sa lupon, ang lupon ngayon ay magsusulat ngayon doon sa pulis or sa korte na dapat doon litisin kasi hindi sila nagkasundo eh. So, yung rekomendasyon na yon kasi yun ang katibayan na hindi sila nagkasundo at dapat maisa korte. So yun ang naging takbo ng pangyayaring ito sa kaso ni Pablo. Walang makita, no? Walang makita na dapat ano bang kasalanan ilagay natin dito para makapunta sa emperador. So, yun ang ating passage na ating pinag-aaralan. So ano yung conclusion? Anong makita natin dito? No. Ano ang makita natin dito bilang or nanampalataya na or hindi pa nananampalataya? So, kung hindi pa tayo nananampalataya ay ito. Ako ay manampalataya kay Jesus. Si Jesus ang ipinangako ng Diyos na magligtas hindi lamang sa mga Hudyo, kundi sa mga Hintil. Juan 3:16. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos, hindi lamang sa mga Hudyo, hindi lamang sa mga chosen people, kundi sabi niya, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kung sino man ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Manampalataya tayo kay Jesus. At kung nananampalataya na tayo, ay dahil pumunta tayo dito, nananampalataya ba talaga tayo? Yun dun. Kung hindi natin sigurado na nananampalataya tayo kay Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, dapat siguraduhin natin na nananampalataya tayo. Kasi yun ang magdadala sa atin, magliligtas sa atin sa apoy ng impyerno at magdadala sa buhay na walang hanggan. Yun ang rason kung bakit nagkatipon-tipon tayo dito. Yun ang rason kung bakit si pastor, sinus pa, alam ko ito, si pastor pa habang sa pioneering stage pa lang ito. Yun kung rason kung bakit may ministeryong ito. Maghakot ka ng mga tao sa kalsada para idalhin doon sa camp. No? Maghakot ka, mga sira yung buhay. Ayusin. Yun ang rason kung bakit may gawain. Hanggang dito tayo nagkatipon-tipon sa lugar na ito. Dahil kay Kristo na nagbigay ng kaligtasan sa sanlibutan. Useless lang ang pagpunta natin dito, halos linggo-linggo, mauupod na, mamatay na tayo sa kapuntahan, punta tayo dito sa lugar na ito, mag-worship sa center na ito. Kung hindi natin alam na si Jesucristo, hindi natin alam na tinanggap natin si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya sabi, magmamature, ibig sabihin, si pastor, alam naman, hindi natin tinasa, si pastor, parang nagsusurrender na, no? Sa pangangaral, sa pag-prepare ng sermon, para ipangaral si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas, parang napapagod na dahil sa kanyang edad. Dapat siguraduhin natin dito,
kung ang tinuturo ni pastor ay sinasapuso natin. Yan ang naging problema sa mga Hudyo nung una. Yun ang naging problema sa mga Hudyo. Matindi sa Judaismo. Pagdating sa mga batas, sumusunod, nag-aalay sa templo, palagi pupunta sa templo, nag-aalay sa templo. Pero yun ang ikinamatay din ni Esteban. Anong kinamatay niya? Dahil inibulgar ni Esteban yung puso ng mga Hudyo. Yung puso ng mga Hudyo. Sumusunod palagi sa templo. Nag-aalay sa templo. Pero yung puso nila, malayo sa Diyos. Kaya, hindi na dumaan sa due process yung kaso ni Esteban eh. Binato nila hanggang sa mamatay. Dapat, ang Romano, na dapat, proseso, due process. Pero dahil sa galit na galit ang mga Hudyo, dahil binulgar ni Esteban, naku, pinatay nila hanggang sa magbabato. Nandun nga si Pablo. Kahit anuman katagal tayo, linggo-linggo nandito tayo, kung hindi natin si Kristo, di natin alam, natinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas, useless ito. Dapat siguraduhin natin na tinanggap natin, na nanampalataya tayo sa main reason na si Jesucristo ay Panginoon at Tagapagligtas. Yung mga sa physical aspect na yan, aspeto physical, susunod lamang yan eh. Yung pinakamayor kung bakit may gawang ito, para maligtas tayo sa apoy ng impyerno. Totoo, para maligtas tayo sa apoy ng impyerno. Bakit ginamit yung building na ito? Ito because alam ng may-ari na ang kaligtasan si Kristo. Kung paupahan nyo ito, malaki itong paupahan. Pero bakit ginamit niya ito sa gawain ng Diyos? Bakit alam niya na si Jesucristo ay Panginoon at Tagapagligtas para maggamit ito para ipunawa sa mga tao na siya ang ating Panginoon at Tagapagligtas. Amen? Useless lang naman. Hanggang sa mamatay tayo. Oras na. may timer ako. Okay. That's it. Kasi kami nag-aaral, ganun talaga dapat may time. Then, katulad ni Pablo, ako ay susunod sa salita at kalooban ng Diyos. Mga kapatid ko sa pananampalataya, nangangala yung kamay ko. Dapat sumunod tayo kung anong kalooban ng Diyos. Kaya nag-aaral tayo ng banal na salita. Kaya nag-aaral tayo ng Bible dito. Kaya naghahayag tayo ng salita ng Panginoon sapagkat dito natin makikita kung ano ang kalooban ng Diyos. Ano ang kalooban ng Diyos? Hindi natin masunod ang kalooban ng Diyos kung hindi natin alam yung salita niya. Amen? Kaya dapat magkaroon tayo ng uhaw sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, sapagkat yun ang magiging way para madala tayo sa kanyang kalooban. Amen? Sumunod tayo sa salita at kalooban ng Diyos. Amen.
magbasa.